So, good morning ulit mga ka-auto. So, in-upload ko na yung topic natin para sa kung ano nga ba ang requirements kapag single. Ngayon naman, andito ulit tayo sa showroom. Nakakita ako ng unit. Ito, sabi ko sa inyo kanina, i-upload natin, i-review natin tong unit na to. So, simulan na natin. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Then, simulan natin yung video na yan after ng intro na to. So ayun mga ka-auto, dito tayo sa showroom, magre-review ulit tayo ng unit natin ngayong araw. Ang i-review natin na unit ay counterpart siya ng mga Yaris Cross, Toyota Race. Yan. Si Corolla. Si Toyota Corolla. Yan. Ang subcompact SUV ng Mitsubishi, si X-Force. Yon. So kung bago nyo lang siya naririnig, kalo-launch lang siya nitong last year 2024 po na launch ang ating Mitsubishi X-Force. So yung i-review natin ngayon ay Mitsubishi X-Force GLS. So ito yung top of the line natin. Ito yung two-tone na nakikita nyo sa daan, na may magagandang kulay. May white, may orange, may black, may gray. So simulan natin yung video na yan. Simulan natin muna syempre sa history, kung saan tayo nagsisimula sa mga units natin. So let's go. So ito na ang Mitsubishi X-Force natin. Yan, bagong SUV ng subcompact SUV crossover ng Mitsubishi. So simulan natin siya sa gulong. Ang gulong ng X-Force natin mga ka-auto, ang gulong natin mga ka-auto is 225/50 R18, 5 holes. Ayan, ganda ng mags, no? So ang laki ng gulong niya mga ka-auto, grabe. Disc brake na rin sa harap. Then ang brand ng gulong niya ay Hankook Ventus Prime. Yan pala yung brand ng gulong na nakakabit ngayon kay Mitsubishi X-Force natin. Then punta naman tayo sa suspension. Ang front suspension po ng X-Force natin ay MacPherson strut with coil spring and stabilizer. So punta naman tayo sa likod. Ano nga ba ang suspension ng X-Force sa likod? Sa likod naman po ay torsion beam. Yan. So punta naman tayo sa ilaw, saka sa makina. Let's go. So yung headlamps natin saka fog lights natin, pare-pares po yan LED na. Then ito yung mukha, syempre. So comment nyo naman below kung ano sa tingin nyo yung kamukha ng X-Force natin. Yan. May naiisip na ba kayo na kamukha? So puntahan naman natin yung interior saka yung spacing. Ayan. Kung may mapapansin nyo, may mga ganito sa bawat unit ng Mitsubishi. Yan, katulad nyan. May mga QR code. Pag in-scan nyo yan, yan, lalabas na yung pinakang mga specs ng unit na to. So hindi na uso yung brochure, yung
yung hard brochure, hard copy brochure. Ang gusto na yun nga yung QR code katulad nito. So isang scan mo lang, lalabas yung full specs ng mga ng mga units namin dito sa Mitsubishi. So balik tayo. Grabe yung legroom mo, halos isang dangkal. Tapos napakagandang design ng dashboard. Ito parang fabric yata to, hindi naman siya leather. So ganda ng design. Then sa room height, ito naman yung design ng room height. O yan, mga ka-auto, napaka-convenient pala talaga ng X-Force natin. Then balik tayo, 8 speakers po, Yamaha. Yan, Yamaha 8 speakers po ang so ayun mga ka-auto, puntahan naman natin yung amenities ng X-Force dito sa likod. Sa likod ng upuan, so silipin natin at check natin lahat ng amenities. So ito yung side skirt niya mga ka-auto. Then sa likod, ito. Grabe rin ang luwag oh. Oh, ito yung kamay ko. Hindi nyo makita kasi parehas black yung interior. Black leather yung interior. Then black ang pantalon ko. Then ito naman yung space ng legroom. Ito naman ang room height. So yun no. Then black ceiling din. Napakaganda naman ng ceiling nito. Color black. Then ito may aircon tayo dito, may air vent tayo dyan. Then may charger tayo dito, USB ito, Type C, then yung regular na USB. Room lamp ito. Then meron tayong 4 na grip assist. Grip assist sa passenger, isa passenger, grip assist sa driver, passenger ulit sa harap, then grip assist ulit dito sa likod. So ayun, check natin. So ito mga ka-auto, nagiging armrest to. Hilahin nyo, katulad nung sa expander, hilahin nyo lang to. Yan, tong tali na to. Yan, then pagkahila nyo, pwede na siya maging armrest. So kapag dalawa lang kayo, pwede kayo mag-armrest din. Kapag tatlo, syempre i-maximize nyo yung upuan natin. So punta naman tayo sa likod. Check natin yung mga luggage na pwedeng lagayan ng gamit natin. So ito, yan, ibuksan natin yung pinto ng X-Force. So ito yung likod ng X-Force natin. Kick sensor siya pagbubukas ng trunk. Then may backup sensor at backup camera. So yan, ganda no. So mga ka-auto, ganito natin siya ipapark. Ang overall length niya is 4,390 mm. Yan. So may idea na kayo kung gaano nga ba siya kahaba. Kung gaano ba siya kalapad, or yung width niya is 1,810. Yung height naman niya mga ka-auto is 1,660 mm. Yung wheelbase niya is 2,650 mm at yung ground clearance niya ay 193 mm. So ayun, may idea na tayo kung paano ba natin siya ipapark. Meron tayong 4 na kulay. Meron tayong white, meron tayong orange, yellow, then yung gray at yung black. So pasukin naman natin ang makina. So ito na mga ka-auto, ang makina ng X-Force natin. 1.5 liter 4-in-line gasoline with Mivec. At meron na siyang maximum output na 105 PS at 6,000 RPM. Meron na rin siyang 141 Newton meter
at 4,000 RPM na maximum torque. So, di ba? Grabe. Malakas pa rin kasi talaga ang mga crossover. Laban po talaga to. SUV na crossover. So, ang eksaktong displacement nito ay 1,499cc. So, punta naman tayo sa paborito ng lahat, ang driver's side. So, smart entry na ang X-Force natin. Lagay mo lang yung thumb mo dito. Basta may susi kang nasa malapit ng kotse, ay magbubukas ang pinto ng ating X-Force. So, lagay ko lang muna dito yung camera. So, ayun mga ka-auto, dito na sa driver's side. Pakita ko lang, tilt up and down and telescopic ang manibela ng X-Force natin. So, tilt up and down, then telescopic. Yan, depende yan kung saan po kayo convenient sa adjust ng manibela natin. So, balik natin. Then, pakita ko sa inyo yung specs ng manibela. So, ito yung manibela natin. 3-spoke, leather na siya. Then electric. Tapos andito yung plus, minus para sa volume. Then ito yung sa mode. Then ito naman kung sa reset, plus, minus para sa adaptive cruise control. So ito yung logo ng Mitsubishi, andito na. Then sa airbags, meron tayong 6 na airbags. Driver, passenger, side, and curtain. So yun yung 6 airbags natin. Meron tayong 12.3 na head unit dito. Grabe, ang laki, no? Yung head unit natin with Apple CarPlay at Android Auto. Then sa aircon naman, meron tayong auto climate. Yan, then charger dito. Yan, car charger, USB, saka USB Type-C, saka yung USB normal. Sa push start, dito nakalagay ang push start natin. Then meron tayong drive mode dito. Option natin kung ano yung gusto nyong drive. May sport mode, may normal mode, saka eco mode. Yan. Park, reverse, neutral drive, saka low. Then meron tayong electronic parking brake. Yan, with auto hold. So, magandang ayan. Grabe, ang ganda ng X-Force na to. Then punta naman tayo sa center console ito. Ayan, nandito yung bottle water ko, yung inuminan. Then ito yung center console natin. Then sa glow box, ito. Yan. Then meron tayong lagayan ng mirror dito. Iyon, oh, 'di ba? Tapos meron tayong lamp dito. Yan. Then ito naman yung mga seatbelt indicator kung naka-seatbelt po yung passenger nyo sa likod, sa second row. So ayun mga ka-auto, na-discuss na natin yung engine, yung dimension, yung interior. Discuss naman natin syempre yung pinakamahalaga sa lahat na lagi kong nakakalimutan, ang presyo. Ang presyo nito is 1,367,000. Then yun nga, may magandang balita dahil naka-promo po ito. 0 down po tayo dito, walang cash out. Then yung monthly nyo approximate 27,000. Yan. So yung sa safety naman nito, ang safety features na meron ang X-Force natin GLS ay meron na siyang active yaw control, blind spot monitoring, rear camera, backup sensor, yung pinakita ko sa inyo kanina. Then hill start assist, meron na rin tong forward collision. Ang dami mga safe para sa safety nyo. So ang daming makukuha nyo. Ito nakalagay dito sa
monitor natin. Yan, sa video natin. Ayan, lahat ng makukuha nyo pagdating sa safety feature. So, ayun mga ka-auto. Malamang may nakalimutan na naman ulit ako dito. And i-comment nyo lang. Siyempre sinasadya akong makikalimutan para may mapag-usapan tayo sa comment section natin. And kung naghahanap kayo ng mababang deal, eto na yun, zero down SUV crossover. Hindi pa ako nakakita ng zero down para sa SUV compact crossover, kasi si Toyota Race may mga down payments yan, si Nissan may mga down payments yan, si Toyota Corolla, Yaris may mga down payment yan. So eto, kung gusto nyo ng subcompact SUV na walang cash out, dito na kayo sa X-Force. At ako ang kontakin nyo syempre, Raymond Angeles po, dito sa Ebolander. At kung saan po na Mitsubishi may approval kayo, pwede nyong ilipat sa akin. Then syempre hindi lang naman Mitsubishi yung in-offer ko, meron tayong Hyundai, meron tayong Toyota na pwede ko kayong tulungan makahanap ng mas magandang deal. So kung kailangan nyo ng mga sasakyan at kailangan nyo ng magandang deal, ay tutulungan ko po kayo dito sa Toyota, dito sa Mitsubishi, dito sa Honda, dito sa Hyundai. So lahat ng brand na yan ay pwede po tayong mag-release ng unit. So again, maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aming mga vlogs. Huwag nyo po sana skip yung mga ads, malaking tulong po sa amin yon. Then sana po ay patuloy nyo suportahan ang aming video, ang aming channel. I-share nyo po ang aming mga video sa mga relatives nyo or mga kaibigan na naghahanap ng mga magagandang deal ng sasakyan. So maraming salamat po. Bukas po ulit i-upload ko po ulit yun nga, yung topic natin para sa requirements kung single. Bukas naman po ay requirements kung mag-asawa ang itatopic natin. So magkita-kita po ulit tayo bukas at check natin ulit kung may bagong unit tayong i-review. So mga ka-auto, maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat ng OFW na nakasubaybay po sa amin. God bless po sa aming lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Bye!